Kumusta kaibigan? Alam mo ba na ang bronchial asthma ay nakakaapekto sa higit 300 milyong tao sa buong mundo? That's right! Ito ay isang karaniwang kondisyon sa respiratory system na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. Sa video na ito, ating tatalakayin kung ano ang bronchial asthma, ang mga sanhi at sintomas nito, kung ito ba ay namamana o maaaring magkaroon kahit walang family history, at ang mga pagkain na dapat kainin at iwasan upang ma-manage ang kondisyong ito. Kaya, magsimula na tayo sa informatibong paglalakbay na ito at tuklasin kung paano maging maluwag ang paghinga sa bronchial asthma. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ang bronchial asthma ay isang malalang kondisyon sa respiratory system na nakakaapekto sa mga daanan ng hangin sa mga baga. Ito ay nagdudulot ng pamamaga sa pagkausok ng mga daanan ng hangin na nagiging sanhi ng paghirap sa paghinga. Ang mga taong may asthma ay madalas na nakakaranas ng paulit-ulit na pag-ubo, paghingal, pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. May ilang mga factors na maaaring mag-trigger o pahabain ang mga sintomas ng asthma. Ang mga karaniwang mga trigger ay kasama ang mga allergens tulad ng pollen, mga dust mite at balahibo ng hayop. Pati na rin ang mga impeksyon sa respiratory system, ehersisyo at pagkalantad sa mga iritanteng tulad ng usok at polusyon sa hangin. Ang mga sintomas ng bronchial asthma ay maaaring mag-iba-iba depende sa tao. Ngunit maaari kasama ang pag-ubo, paghingal, pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Napamana ba ang bronchial asthma? Bagaman mayroong genetic na bahagi ang asthma, hindi ito lubusang nakasalalay sa mga genes lamang. Ang pagkakaroon ng family history ng asthma ay nagdaragdag ng panganib na magkaroon ng kondisyon. Ngunit posible rin para sa mga individual na walang family history na magkaroon ng asthma. Iba pang mga factors tulad ng pagkalantad sa kapaligiran at pagpipilian sa pamumuhay ay maaari ring magdulot ng pagkakaroon ng asthma. Ang malusog na pagkain ay may mahalagang papel sa pamamahala ng mga sintomas ng asthma. Narito ang 10 pagkain na dapat mong isama sa iyong dieta. Number 1. Mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidants tulad ng berries, kahel, spinach at broccoli. Number 2. Mga pagkain na mataas sa vitamin C tulad ng mga citrus, fruits, bell peppers at kiwi. Number 3. Mga pagkain na mayaman sa magnesium kasama na ang mga nuts, buto at mga dahon ng gulay. Number 4. Mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng malasado na isda tulad ng salmon at trout. Number 5. Bawang at sibuyas na may natural na mga katangian na anti-inflammatory. Number 6. Green tea na kilala sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory na epekto. Number 7. Mga pagkain na mayaman sa vitamin E tulad ng mga almendras, buto ng sunflower at avocado. Number 8. Mga lean protein tulad ng manok, pabo o tofu. Number 9.
whole grains tulad na brown rice, quinoa, at whole wheat bread. Number 10. Tubig. Upang mapanatiling hydrated at panatilihing basa ang mga daanan ng hangin. Ang pagkain ng mga ito ay maaaring makatulong sa pamamahala ng mga sintomas ng asma at mapanatiling malusog ang iyong respiratory system. Sa kabilang banda, mayroong ilang mga pagkain na dapat mong iwasan o limitahan. Number 1. Processed foods high in trans fat at artificial na additives. Number 2. Mga produkto ng gatas. Dahil maaari magdulot ito ng pagdagdag ng plema sa ilang mga individual. Number 3. Mga inuming mayaman sa asukal at mga merienda na maaaring magdulot ng pamamaga. Number 4. Labis na pagkonsumo ng asin dahil maaaring pahabain nito ang mga sintomas ng asma sa ilang mga tao. Number 5. Mga pritong pagkain at mga matataba na maaaring mag-trigger ng pamamaga at pahabain ang hirap sa paghinga. Sa pamamagitan ng pag-iwas o paglimita sa mga pagkain na ito, maaari mong ma-manage ng mas mahusay ang mga sintomas ng asma at mapanatiling malusog ang iyong respiratory system. At kiyan ang ating video tungkol sa bronchial asthma. Tandaan, bagaman mayroong genetic na bahagi ang asthma, hindi ito tanging factors na nagtakda nito. Ang asthma ay maaaring mangyari kahit walang family history. Mahalagang makipagtulungan sa iyong professional sa kalusugan upang magkaroon ng isang individual na plano sa paggamot para sa pagkontrol ng iyong asthma. Sana'y nakatulong sa inyo ang informasyong ito. Kung mayroon kayong mga katanungan o mga mungkahi para sa masusunod na video, mangyaring ibahagi ito sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.